share ko lang po yung alaga kong crayfish. Yan po sila. Ito po yung aquarium. Dati po lagayan to ng goldfish. Lang mas napansin ko na mas maganda yung mag-alaga ng crayfish. Pero meron pa rin po mga isda dyan. Yan po. Gapi. Nag-start lang po ko niyan sa 6 na piraso. Ngayon, nako, baka po 6,000 na ang dami nila. Yan po. Ito po yung kanilang hides. Sa mga maliliit po ito na crayfish, hanggang 2 inches pwede po siguro, pwede po rito. Ito sila. Mas marami ngayon. Nakakita nyo po, nagtatago po sila sa hides na. Ito po yung flow ng tubig niya, no? Ang flow po ng tubig niya mula dito, mula po dyan, paakyat lang po dito. Ayan po. Ganyan po yung nakakita kong paraan para hindi po masira yung tubig. Dadali po sa ibabaw, babagsak dito para sa aquarium na to. Tapos may pump po akong maliit dyan papunta rito. Ayan po yung hose po niya ng pump papunta rito. Tapos may filter-filteran lang, pero ayan lang. Ito yung sa ibabaw niya, no, sa styro. Actually, drop lang yung ano niya, patak-patak lang yung tubig niya kasi may halaman naman Ayan, kaya kahit di malakas yung kasi may halaman naman at naarawan, nagpo-produce na sila ng oxygen yan. May maliliit na crayfish din ako dito. So, ito yung tubig. Kanya po yung buhos ng tubig niya. Ayan. Pagsak ko ng tubig doon, papunta doon. Doon po yung pinakadulo Pasilip ko sa inyo. Ayan. Ayan po. Bumabagsak po dyan yung tubig. Dito po walang bumabagsak dito. Kasi dumadaloy naman yung tubig. May butas po yun. Kung mapansin nyo, may butas yan. Yung galing na tubig dito, papunta rito. Ayan. Bas babagsak siya rito. Ayan. Tapos yung tubig dito papunta rito, may butas din yun, dadaloy siya papunta doon. Nilagyan ko siya ng cover kasi may higop lahat ng tubig so parang takip niya tubo. So yung tubig babagsak papunta rito. Ayan. Padiretso siya doon. Ayan po yung crayfish yan. Tatago sila. Kahit sila. Yung crayfish din ang tatago. Mga maliit din dito. Masyado na silang marami. Hindi ko na mapili yung malakas na maliit So naglagay din po ako ng halaman kung makapansin. Ito yung halaman ko. Nakita nyo. Yung mga may tubo akong bago. Hindi ko po alam kung yung pangalan ng halaman ito Sa mga nakakalam, pa-comment na lang po. Ito naman, kamote to. Yung bilog. Lagay lang ako dito. Tapos nagugat na siya. Ayan po. Mas papagapakan ko kasi siya dun para maganda tingnan. Malaki po ang tulong ng halaman. Kasi maiwasan niya yung pag-contaminate ng tubig. Ayan, niya po. Andito po yung mga buried ko na female. Dito ko po nilalagay pag mga nakukuha ko.
Ayan. So kapag umalis na sa kanilang mami, ayan, dito po sila magpaparami yan. Tapos kukunin ko ulit yung bear egg. Ibabalik ko ulit siya sa baba. Dito sa pinakababa. Dito yung mga halos malalaki ko eh. Pakita ko po sa inyo yung malaki. Uy, may kasama siyang maliit. Ito po ay lalaki. Mapansin nyo may parang yung orange sa gilid ng kanyang sipit. Binalik ko po siya. Medyo masungit. Meron din po tayong malalaki niyan, nga lang mahirap po ulihin yun. Try po natin magpakita ng malalaki. Ayan po siya. May makita tayong malalaki. Ayan, ang istorbo. Ito naman yung mga malalaki, ay maliliit. Kung mapansin nyo, ayan, yung mga molting nila. Kasi hindi po sila makapatay yung mga molting to. Yung mga nagpalit ng shell. Ayan. Ayan, mapansin nyo, ang dami po nila. Sabihin nyo, lumalaki na po sila. Hindi ko na inaalis kasi kinakain din nila yan. Kailangan din nila yan para maging nutrients ng katawan nila. Kailangan po nila ng calcium. Kita nyo po, meron po maliit dun. Marami po ito eh. Numitira rin po sila sa mga halaman. Ayan po. Sana po yung nagustuhan nyo yung video ko. At ito po yung libangan ko na kahit pa paano extra income din. Kamahalan po kasi yung crayfish eh. Mahirap din po kasing alagaan to. Kung hindi kayo marunong, mas marami yung mamamatay. Kaya ako, based on my experience, yan. Yan po yung natutunan ko. Yan to lang po yung pump ko ah. Yan. Karon, doon, babagsak dito. Doon. Rotation lang po yung tubig niyan. Yan lang po ang pump ko. Hindi po kalakasan yung pump ko na yan, pero malaking tulong po yan. Salamat po.